Isa pong pinagpalang araw sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kapatid na masugid na sumusubaybay sa ating discipleship training. Purihin ang Panginoon because God is so good, God is faithful to His Word, and He is faithful and good forever. The Bible says, di lamang natin siya i-declare, kundi kailangan nating maranasan. Taste and see that the Lord is good. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin at salamat din sa kanyang patuloy na blessing na kung saan hindi po ito naputol. Simula pa ng pandemic magpahanggang ngayon, isa pong patunay that our God is faithful, our God is good. At kayang-kaya niyo po tayong suportahan, i-provide sa lahat po ng ating mga pangangailangan. So, ang Diyos po ay mabuti sa lahat ng panahon. Nais ko lang pong batiin ang lahat ng mga masugid na sumusubaybay dito sa ating minamahal na bansang Pilipinas mula GMA, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Panginoon po ay mabuti sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga kapwa ko lingkod ng Diyos, mga pastor, kasama ng inyong pamilya at inyong mga simbahan, kongregasyon. I-bless po kayong lahat ng Panginoon at patuloy po na tumibay, lalo pang lumalim, nauhaw, magutom, salita ng Diyos, lalong-lalo na sa presensya ng Panginoon. Okay? So, purihin ang Panginoon at patuloy po na hinihiling ko rin na tayo po ay patuloy na ingatan ng Panginoon at habang tayo po ay nag-a-advance ang kanyang kingdom dito sa lupa, gamitin nawa tayo ng Panginoon ng malakasan at nawa wala tayong regrets. Sa oras na makaharap natin ang Diyos, masasabi natin, Lord, ginawa ko po ang pinaka-the best at ibinuhos ko po ang lahat ng meron po akong magawa upang maitanghal, maitaas ang iyong dakilang pangalan. Ganon din po, ako rin pong binabati ng isa pong pinagpalang araw. Ang lahat ng mga kapatid na nasa iba't ibang bansa, isa-isahin ko lang po, mura dyan sa Taiwan, ating kapatid dyan, Celeste, bless ka ng Panginoon dyan. Sa Spain, Princess, bless kayo ng Panginoon dyan. At patuloy po na kayo ay ingatan ng Diyos, pagpalain ng Panginoon. Alam na po ng Diyos ang kanyang gagawin kung paano po kayo pagpapalain. Patuloy kayong managana, ganun din dyan sa Canada. Okay, si Janice, Alan, good evening. At i-bless kayo ng Panginoon dyan. At ganun din sa mga kapatiran natin sa iba't ibang bansa, nasa Ireland, yung iba nasa New Zealand, Canada rin, ang Spiga family, bless kayo ng Diyos dyan. At ganun din, patuloy po ang mga nariyan sa South Korea, sa Australia. Ang iba naman naroon po sa Saudi Arabia, sa Qatar, yung iba nariyan po sa Kuwait. God bless you all. At lalangin ko, i-bless kayo ng Panginoon sa US, sa Ireland. Okay, bless kayo ng Panginoon dyan, mga kapatid, at patuloy pong managana ang biyaya ng Diyos at bigyan kayo ng Panginoon ng karunungan, kaalaman, sa lahat kaunawaan upang patuloy na ma-enjoy ang kanyang presensya, ang kanyang mga salita. And we have also a new viewer dyan sa Italy. Bless po kayo ng Panginoon sa Japan. Okay, God bless you all. At I pray that you will going to share this message to your friends, mga Filipino friends natin dyan, kahit po mga foreigner, this message is for all of us. So God bless po sa ating lahat at purihin po ang Panginoon. And of course, before we start, I would like to invite you to join me in a word of prayer. Father God, in the name of Jesus, we just want to thank you for this wonderful privilege and opportunity that you've given us to hear your word once again, to study your word, to fellowship in the air. Lord, we thank you because your word is unstoppable. It can reach different people in different nations because the technology, Lord God, is so powerful. At ganun pa man, we would like to use this technology in a right manner that will glorify and exalt your name. I pray that you will continue to enlarge the capacity of our spirit, continue to create that hunger and thirst in our spirit for your word, and continue, Father God, to empower us, continue to lead us and guide us so that our lives will be a powerful blessing to you and ganun din, Panginoon, sa mga tao na nakapalibot sa amin. And Lord, thank you because the fulfillment of your word is now
Your word is now happening. It is being fulfilled by the events that happens in the world. And we thank you because we're still here serving you, giving glory to your name, winning souls for Christ. Thank you for calling us to be part, choosing us, and to be part of these kingdom advancers on earth. I pray also for all the pastors. Lord, I pray that you will continue to pour out wisdom, knowledge, understanding, and most especially the anointing and the power in our lives to continue to grow, so that whenever we minister, Father God, your name will be exalted, the power of God will be manifested. We thank you, Lord, and we also pray for all the sick right now. I pray in Jesus' name for God's divine healing to flow over your life right now. Receive your healing in the name of Jesus. Every knee shall bow, every tongue confess, all sickness, spirit of sickness will bow down before the name of the Lord Jesus Christ. Lahat ng bukol, hindi nalangin ko mawala. Sakit, cancer, sakit sa baga, sakit sa bituka, maging iba't ibang klaseng sakit sa iyong katawan, I rebuke it now. In the name of Jesus, receive your healing, receive your miracle healing right now. In the name of Jesus. I also pray, Lord God, for your divine favor, protection upon your people. Lord, I pray those who are suffering right now, those who are being attacked by depression or any attack from the enemy, I cancel them all in the name of Jesus. Even the curses from generations up to our generation, we cancel it now in the name of Jesus. We declare that no weapons formed against us by the devil shall prosper, but rather we declare that all of those weapons were destroyed already in the name of Jesus. And I pray and I command the angels of the Lord to take charge over us wherever we go, whatever we do. And the angels now are in red alert para tayo po'y protektahan laban sa gawa ng kaaway. And I destroy the pattern of curse from the devil against your life, against our lives. In the name of Jesus, we destroy all the patterns of attack, from the spiritual patterns of attack from the enemy, and we declare that the blessings of the Lord, the glory of the Lord will be manifested over our lives. The powerful plans of God in heaven will be done in our lives on earth. Receive your portion right now in the name of Jesus. God said in His word, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. The Lord is now in the process. The Lord is now in the process of fulfilling His promises to His people. But we as people of the living God, we need to be hungry. We need to be thirsty for God's word, for God's presence. Continue to build an intimacy with Him. That's the only way, and that's the only key for us to be led by the Lord to our divine assignment and reach our divine destiny. In the name of Jesus, God, Holy Spirit, from the beginning until the end of our study, continue to empower us, continue to build us, and continue, Lord God, to create that hunger and thirst in us for your word. As you continue to build us in your word, Lord, we will become wise builders. And Lord, whatever happens in this life, we are completely, totally sure and secure in your divine presence, because we are standing on solid ground, none other than your word. We give you praise and we give you honor. This we pray in Jesus' most powerful name. And the blessed people of God declare, Amen and Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Begin to receive your blessings. Begin to receive your miracles tonight. In the name of Jesus, you are so blessed by God. We are highly favored by the Lord. We are strong. We have good health, long and satisfying life, especially those who are serving in the vineyard of the Lord. As we advance the kingdom of God, continue to fulfill your God-given assignment. The right people who will work with you, the right people who will going to support you, will be sent by God in your life, so that the assignment that He had given us will be fulfilled. Hallelujah. Praise
the Lord. Muli po, isa pong pinagpalang araw at pinagpalang gabi sa ating lahat. Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook, live rin po tayo ngayon sa YouTube. Please do us a favor to share this message to your friends and families in order for them to hear the Word of God. So we're in the continuation of our study, Winning the Battle from the Inside Out. So I think we've been discussing this topic for a couple of weeks, but the Lord is so gracious that He is giving emphasis to His Word that we need to win the battle first on the inside, okay, on the internal, so that it will be easy for us to win our external battles. Always remember that the battle belongs to the Lord. It doesn't belong to us. Ang good example dyan ay si Jehoshaphat. Okay, when the enemy are countless, vast army, okay, they numbered like the sands in the seashore. Pinakita po ng Panginoon kung paano niya po ito pinapanalo. And the Lord says in His Word in Zechariah 4:6, not by might nor by power but by my Spirit, says the Lord. So ibig sabihin, the battle must be won first in the Spirit, so that the battle outside in the physical or whatever situation, it will be easy for us once we win the battle in the Spirit. Okay, madali na lang matalo yung mga battle sa physical, financial, emotional, material. It will be easy. Why? Because we established the victory first in the Spirit. This is the reason why marami po ang mga mananampalataya na nag-i-struggle pagdating ho sa labanan, okay, sa mga hamon sa buhay, because they do not know what to do. Okay, we want to face our battles on the outside, but we do not secure our victory on the inside. Okay, so again, there are three sources of battles, source of troubles that cause the cause of troubles, ang source niya na nagkakos ng trouble sa buhay ng isang mananampalataya, una, the devil. The devil came to steal, to kill, and to destroy. So, wala pong ibang plano ang demonyo kundi manira, magwasak at pumatay. That is why any lies from the enemy should not be entertained by God's people. Let me repeat, lahat po ng kasinungalingan ng demonyo ay hindi dapat in-entertain ng isang mananampalataya dahil ang dala po niya ay distraction. But Jesus said in John chapter 10 verse 10b, I have come that the sheep may have life and have it abundantly. Iba po ang plano ng demonyo. Gusto ko pong maunawaan natin, may plano pong maganda ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Pero wag nating kalimutan na mayroon ding masamang plano ang diablo sa atin. Kaya nga ho, maganda na maunawaan natin yung ating pagpili ang siyang magdetermina kung saan po tayo nito dadalhin. Palagi ko sinasabi, life is full of choices. What you are now is a product of your choice, because your choice determines your destiny. Kaya yung mga pinipili nating gawin, pinipili nating sabihin, pinipili nating isipin sa lahat ng panahon, yan po ang maghuhulma, yan po ang mag-develop, yan po ang mag-form ng quality ng ating spirituality. Kaya nga ho, maganda na influence tayo palagi ng salita ng Diyos. Because the moment we're influenced by God's Word, our mind will be set on Christ, because Christ and His Word are one. If our heart is influenced with God's Word, our desires should be the desires of God. Okay, if our spirit is influenced with God's Word, then we can easily walk. Okay, we can easily walk and work with the Spirit, with the Holy Spirit. Kaya nga ho, maganda na palagi tayong mayroong oras na inilalaan sa pag-aaral ng salita ng Diyos, oras na inilalaan para makinig ng salita ng Diyos, magbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Higit sa lahat, ilapat or lakaran ang salita ng Diyos. So, winning the battle from the inside out, among the three, the devil, okay, pangalawa ho, na source ng trouble sa buhay ng mananampalataya, the world. Because the world is the contact point of our flesh.
Because this flesh is temporary, and the things of the world are temporary. That is why your flesh always desires the things of the world. And the moment you give in to the desires of your flesh, then the world will offer you things that will lead you away from God. And praise the Lord, because we've already overcome or overcame the devil, even the world. But there is the third thing that causes troubles in the life of a believer. Is none other than the self or the flesh. The self is the worst enemy of every believer. Because nakakabit po ang ating katawang lupa, ang ating laman, okay, at ang ating espiritu, habang buhay tayo nagkaisa. And we can only be separated from our flesh once a person dies. Death means the separation of the spirit and the body. So, as long as we are here on earth, so we are together with our flesh. Kaya nga po, ang laman na ito ay wala pong interest sa salita ng Diyos, maging sa Diyos at sa gawain ng Diyos. That is why, kailangan nating makinig palagi ng mensahe, makinig palagi ng salita ng Diyos. Hanggang isang araw, ang ating laman will begin to adapt the environment of God's presence. They're going to begin to adapt the environment of God's Word, the spiritual things that God had given us, until one day, mawala na po yung appetite ng flesh natin sa world at mag-shift, magkaroon siya ng appetite sa salita ng Diyos, sa presensya ng Diyos, sa intimacy sa Diyos, sa paglilingkod sa Diyos, at sa pagdadala ng mga kaluluwa sa Diyos. Mga kapatid, ito po ang pinakamahalagang bagay na dapat nating malaman. Because if we fail to tame, if we fail to control, if we fail to overcome or defeat the works of the flesh, then we will become a carnal believer. Ang isang paa, one foot is in the world and one foot is in the Lord. It cannot be. If you are for God, then be for God. So, mahalaga ho ito. So, what are the biblical prescriptions on how to defeat the flesh? The Bible is so powerful. It is the manual of life na nagbibigay po sa atin ng mga prinsipyo, nagbibigay po sa atin ng recommendations, prescriptions on how to defeat the flesh. So, mabilis lang po. Number 1, deny it. If you want to follow me, deny yourself. So, ibig sabihin, wag nating pagbigyan. Kung ito may hihiling, kung ito man ay hihirit, wag nating pagbigyan. So, atin pong gagawin po ito, okay, na pamantayan sa ating buhay, deny. Sabi ng Panginoon, if you want to follow me, deny yourself. Pangalawa, crucify the flesh and its desire. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desire. Sa Tagalog, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo, Jesus, ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. We are not talking about a physical death, we are talking about the characteristics, yung pong desires ng ating laman ay atin pong i-crucify. O ibig sabihin, wag na natin bigyan buhay. Tandaan natin, bago natin makilala ang Panginoon, totally we're living in the flesh. Kaya alam natin ang tama, hindi po natin magawa. Ngayon po na tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo at narito sa atin ang banal na Espiritu, siya na po ang nag-uudyok sa atin kung ano yung tama, katanggap-tanggap sa Diyos at hindi katanggap-tanggap. And that is why, by the power of God, Holy Spirit, we can now overcome the flesh and crucify the flesh and its desires. Number 3, live for God's cause. There should be a reason why we exist. The reason why we live is to worship God. So, dead to self and sin, manifest Christ through our lives and live for Christ. And this is a continuous daily process. So, kailangan po, if you want to overcome the flesh, live for God's cause. Number 4, offer ourselves to God. Ibig sabihin po, total surrender to God. Paul says in 1 Corinthians 15:31, I die daily. Another biblical prescription upang ma-overcome natin ang flesh. We need to die to self daily. So, ibig sabihin po, offer ourselves to God as a living sacrifice. Anything we do, anything we say, anything we think, kailangan po magbibigay lang ng kapurihan, kaluwalhatian sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Surrendering and yielding to God
must be done on a daily basis. Ang pagsuko natin sa Diyos, ang pagkamatay natin sa ating sarili, ibig sabihin, pag-deny sa lahat ng gusto ng laman, ay dapat nagaganap araw-araw. Letter E, how to defeat the flesh, biblical prescription, be a slave of righteousness, not allowing any part of our body to be used by the enemy to commit sin. Our body, our life should be exclusively for God's use only. Napakaganda hong paalala ito, mga kapatid. Kung mayroong manggagamit sa lahat ng bahagi ng ating katawan, ipagamit lamang po natin ito sa Diyos. Exclusive po ito para lamang sa Panginoon, hindi para sa ibang tao, hindi para lalo na sa kaaway, kundi para lamang sa Diyos. At kung ganito po tayo ka-aware, nagiging yung ating laman din ay nagsisimula ng ma-adapt yung environment ng presensya ng Diyos maging ng salita ng Diyos. Letter F, if you want to overcome the flesh, biblical prescription, live in holiness. This is God's divine calling to all His people. Be holy in all you do. Yan po ang utos ng Diyos, because the one who calls you is holy, so be holy. Mga kapatid, isa pong paraan para ma-overcome natin ang laman, kailangan natin pakaisipin ng lahat ng ating gagawin, ito ba'y mayroong kabanalan. Alam niyo po, isa po sa pinakamahirap po na kaaway, kaya nga sabi ko, the worst enemy of every believer is none other than his flesh or himself. Kaya nga, mahalaga ho na palagi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Alam ko, iba sa inyo, habang nakikinig kayo ng salita ng Diyos, hindi kayo nakapag-focus because yung iyong laman ay nagsisimula ng mag-deny. Dinideny ng laman yung salita ng Diyos. Ang gagawin mo naman ngayon, i-deny mo yung gusto ng laman at makinig ka sa sinasabi ng Espiritu. Because while the Word of God is being preached to your spirit is becoming strong and the flesh is becoming weak. So nagkakaroon po ng struggle sa loob ng isang tao na nakikinig ng salita ng Diyos. Inaantok minsan nawala ng interest, minsan maraming iniisip. Ganyan po ang ginagawa ng demonyo. Kaya nga po, before kayo makinig ng salita ng Diyos, you prepare yourself. Although this is just a live streaming, but you need to focus. Ang kulang ko ng marami yung focus. Pag hindi po kayo nakafocus, then you will be distracted. And the moment distracted ka, hindi mo makukuha yung mensahe ng Diyos ng buong buo. Why not just focus for around 15 minutes? Less than an hour lang po ito. Just focus and then ask the God, Holy Spirit, what is your portion tonight? So, live in holiness if you want to defeat the flesh. 1 Thessalonians 4:3, it is God's will that you should be sanctified. Sa Tagalog, kalooban ng Diyos na kayo ay mabuhay ng banal. 1 Thessalonians 4:7-8, for God did not call us to be impure, but to live a holy life. This is God's divine calling for every believer. Mga kapatid, hindi po ang Diyos mag-uutos sa atin ng isang bagay na hindi po natin kayang gawin. Ang pamumuhay ng may kabanalan dito sa sanlibutan ay hindi po mahirap. Siya po'y imposible. But because the Lord commanded us to live a holy life, ang sabi po rito, therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God, the very God who gives you His Holy Spirit. Kaya pala tayo inudyukan at inutusan ng Diyos ng buhay na mayroong kabanalan sapagkat Kanya nang idiniposito sa ating puso, sa ating buhay, ang banal na Espiritu na ang tanging layunin niya sa Kanyang pangalan pa lamang, banal na Espiritu, ay walang iba kundi pakabanalin po tayo. Now, if we live in holiness and righteousness, what will happen? There's always a result pag tayo po ay namumuhay sa kabanalan, sa katuwiran. Number one, God will work in our lives to fulfill His good purposes in us. Jeremiah 29:11, it says, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a future. Sabi sa Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Ang Diyos lang po, watch me now, God is our creator. Kumbaga sa isang produkto, siya ang manufacturer natin. Anything about the product, the manufacturer knows from the beginning till the end. Ganon din sa buhay mo at sa buhay ko. Ang ating manlilikha, ang ating manufacturer ay walang iba kundi ang Diyos. Alam na ng Diyos ang simula mo, maging ang wakas mo, alam niya.
Pero from the beginning until your end, God had given us the freedom and God had given us the opportunity, okay, to live our lives according to the freedom that God had given us. Kaya nga ho, yung freedom na binigay ng Diyos kay Adan, nabahiran ho yan ng kasamaan sapagkat si Adan ay pinili niya. Kaya nga yung choices napakahalaga eh. Pinili ni Adan na sumuway sa Diyos at saka ni Eva, kaya na-contaminate yung kanilang free will, na-contaminate yung kanilang freedom to choose. Ito ngayon ang ibinabalik natin gamit ang salita ng Diyos na walang iba rin kundi ang ating Panginoong Jesus. God the Son and the Word of God are one. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay, and in verse 14, John chapter 1, and the Word became flesh and lived among us. We have seen His glory, the glory of the Son of God, full of truth and grace. Mga kapatid, pag ang Diyos po ay nalugod sa atin dahil tayo nabubuhay katulad ng Panginoong Jesucristo, lumalakad sa katuwiran at sa kabanalan, then God has all the freedom, He has all the free hand to work inside us. At anong tatrabahuin ng Diyos? Tayo ay magkaroon ng pagdanasa at tayo ay gagawa upang ma-fulfill natin ang kanyang divine plans and purposes over our lives. Without God working in you, without God working in me, the divine purpose and plans of God will never be fulfilled in the life of a person. No matter how brilliant you are, no matter how good you are, no matter how talented you are, it is not enough. You need God to help you so that the works and the plans and purposes of God in your life might be fulfilled in your life on earth. Mga kapatid, napakahalaga po nito. A holy God can only operate in the life of a holy man. Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good to those who love Him and who have been called according to His purpose. Makakakilos ang Diyos, maging mga unfavorable situation ay kaya ng Diyos baguhin para dalhin sa pabor mo. God can turn tragedies into blessings. God can turn testings to testimonies. God can turn defeats into triumphs. God can turn hopelessness into gratefulness. Paghahayaan natin siya makilos at makakakilos lamang siya kung lumalakad tayo sa katuwiran, sa kabanalan, mamuhay katulad ng ating Panginoong Jesus. What will happen if we live and walk in holiness and righteousness? We shall see the Lord. Bagay ho na pinakaasam-asam ng bawat mananampalataya ni Kristo. We should be determined to make every effort to live in peace and holiness. Hebrews 12:14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Yan po ang maliwanag na sinasabi ng Biblia. Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, blessed are the holy in heart, for they shall see God. Mga kapatid, tonight, the Lord is now giving us a very clear, revelation. If you want to see God, if you want to be with God, this is the requirement. We need to live like the Lord Jesus Christ, living and conducting our lives in holiness and righteousness. So another thing if you want another prescription on how to defeat the flesh, pursue Christ-likeness. Christ-likeness is our ultimate destiny. Romans 8:29a, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Our ultimate destiny is Christ-likeness. Not a place, not riches, not influence or fame, but none other than Christ-likeness. Mga kapatid, I raised my case, ito ho ang final destiny ng isang mananampalataya. If you live like the Lord Jesus Christ, then you've reached your God-given destiny. Kaya nga, palagi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos upang yung mga bagay sa buhay natin na nagiging hadlang para tayo makapamuhay katulad ng Panginoong Jesucristo ay maalis. Okay? 1 John 2:6, a very clear recommendation or command
by God Holy Spirit to all His children. 1 John 2:6, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. This is imperative, this is non-negotiable, this is final. If you claim that you are in God, the ultimate proof that you are in God is none other than living your life the way Jesus lives. 1 John 4:17, this is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. Isang araw haharap tayo sa Panginoon. At ang dalangin ko, kung tayo po'y nabuhay sa katuwiran, kabanalan, tayo po'y nabuhay katulad ng Panginoong Jesus, meron po tayong confidence, may kumpiyansa tayo na sa pagharap natin sa Panginoon, yung excitement, yung ating joy, yung ating rejoicing, ay sobra-sobra. Sa mga taong handang humarap sa Diyos, sa mga taong nabubuhay sa katuwiran, sa kabanalan, nabubuhay katulad ng Panginoong Jesus, they can declare boldly and they can shout, well, the Lord is coming down from heaven. Come, Lord Jesus. But for those who are claiming to be believers, those who are claiming to be faithful to the religion or religions, mga kapatid, and not living like the Lord Jesus Christ, they will shout to the mountains, they will shout to the rocks, daganan nyo kami, di namin kayang tingnan ang kaluwalhatian ng anak ng Diyos. Mga kapatid, sa ating pagharap sa Panginoon, lahat po tayo mananagot. Watch me now. Lahat po tayo mananagot at anuman ang ating ginagawa, hayag man o lihim, mabuti man o hindi, ito po'y pananagutan natin sa harapan ng Panginoon. Ang akin pong pakiusap sa ating lahat, kalakip po ako. Mabuhay po tayo sa katuwiran, sa kabanalan. Kung mayroon man tayong mga ginagawa na hindi po ng Diyos kinalulugdan, alam nyo po yan, alam ko po yan, tayong lahat po nakakaalam. Let's make a decision tonight. Lord, I'm going to stop this mess. I'm going to stop this sin. I'm going to stop and cut this bad habit. Why? Because we do not know when God will going to take us with Him. Hindi natin alam kung kailan tayo mabubuhay. Wala po sa atin makapagsabi na ako'y mabubuhay pa ng 80 years, 90 years. Wala po eh. That is why the enemy, without this kind of message, without this kind of reminders, ang enemy po ay talagang nagpipiesta sa buhay ho ng maraming mananampalataya na walang oras makinig ng salita ng Diyos, walang oras na tumutok sa pagkikinig at pag-a-apply ng salita ng Diyos. Kaya ang kaaway nakakagawa po sa kanilang mga buhay. Mga kapatid, ang akin lang pong dalangin sa oras na tayo po'y humarap sa Panginoon, nawa wala tayong regrets. Ang aking hamon po sa bawat isa sa atin, kung mayroon man po tayong gagawin para sa Diyos, gawin na po natin ito na parang wala nang bukas. Gawin po natin ito na parang this is our last. Why? Because we do not know kung kailan po tayo kukunin ng Diyos. Di po natin alam kung kailan po tayo papauwiin ng Panginoon doon sa kanyang tahanan. Ang mahalaga po, tayo'y handa palagi. At ang pamumuhay katulad ng Panginoong Hesukristo, ito lang po ang nakikita po natin sa Bible na talagang inirekomenda at inuutos sa ating ng Diyos. Mabuhay tayong katulad ng Panginoong Jesus. Siya po'y lumalakad sa katuwirang kabanalan. Malalim po siya sa pananalangin. Malalim po siya sa salita ng Diyos. Malalim po siya sa intimacy sa Diyos. Siya po'y tapat na ginaganap o ginampanan ang mga utos ng Diyos at ginagawa araw-araw. Okay? At higit sa lahat, siya po ay nangangaral ng salita ng Diyos at nagdadala ng maraming kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang hamon na dapat po nating tugunan, lalo na sa mga sandaling ito. Again, you know yourself, I know myself. Sa Ecclesiastes 12:13 to 14. In conclusion, nakalagay po roon eh. Alam niyo, pag sinasabi in conclusion, that's the most important thing, you know. Yan yung mag-wrap up sa lahat. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For
everything we do, I'm just paraphrasing it, on earth, whether it is good or evil, hidden or not, we will give an account before God. Mga kapatid, nawa ngayong gabi, habang ako po'y nangangaral at nagpapaalala sa bawat isa sa atin, nawa ito pong pangangaral na ito ay magbubukas sa ating mga kaisipan na anuman ang ating ginagawa, ito man ay masama o hindi, ito man ay hayag o lihim, pananagutan po natin lahat sa harapan ng Panginoon. Nawa matigil na ho yung mga bad habits, matigil na po yung mga hindi tamang gawain, matigil na po yung mga hindi tamang saloobin, higit sa lahat matigil na po yung mga personal nating interest bagkus i-advance natin, isulong natin ang interest ng Diyos. Nakakalungkot po ang mga pangyayari sa ngayon at written na po yan sa Matthew 24 that there will be betrayals, there will be the love of many shall wax cold, manlalamig dahil sa sobrang kasamaan. Huwag po tayo ang maging fulfillment sa mga negatibo o sa mga mangyayari na hindi magaganda sa Matthew 24. Bagkus, tayo po yung kabaliktaran, tayo po yung mga matatag sa salita ng Diyos, tayo po yung nabubuhay sa katuwirang kabanalan, tayo po yung nagtitiis hanggang wakas, tayo po yung nangangaral ng gospel, and this gospel of the kingdom will be preached into the whole world, and the end will come. Mga kapatid ko, ito po ang salita ng Diyos. Dito po tayo magtutok, dito po tayo magpakalalim, dito po natin ibuhos ang ating oras, ang ating lakas sa salita ng Diyos. Christ focus to live for God's cause. Nung siya po ay nakita natin, pursuing Christ likeness, his food is to do the will of the Father. Ibig sabihin, ang kanya pong fuel. Okay, John 4:34, my food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me. So, ang nagiging fuel sa paglilingkod ng Panginoong Jesucristo na siya nasa lupa ay walang iba kundi gawin ang kalooban ng Diyos. Have you come to a point, sabi ko nung nakaraan, this one thing I do. Have you come to a point na masasabi mo, ito ang bagay na pinapagawa sa akin ng Diyos? Read my lips and listen to me carefully. We were not born to do everything. God created us for a specific purpose. Kailangan malaman mo at malaman ko yung specific purpose na yan. Because kung hindi mo malaman, okay, if you do not know the way towards God's will, then every way will take you there. Lahat po ng daan, tatahakin mo. Okay? Kasi hindi mo alam kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa iyo. Habang kayo po'y nakikinig sa akin ngayon, dumarating po ba kayo sa punto na napag-isip-isip ninyo, ito bang ginagawa ko, ito talagang pinapagawa ng Diyos o ito lang pinapagawa sa akin ng tao? You need to know, the Lord Jesus Christ lived a purpose-driven life. He lived a vision, okay, a life of vision. Hindi po siya jack of all trade, master of none. Klaro sa kanya ang kanyang assignment to save mankind. That is why every day he went to a mountain, he prayed for so many hours because he wants to make sure na ang kanyang gagawin mula sa pagbaba niya doon sa bundok, ang kanyang gagawin ay walang iba kundi yung pinapagawa lamang sa kanya ng Diyos. Ulitin ko po ang isang napakagandang ilustrasyon. Ako po nagkape po sa isang kilalang coffee shop dito sa amin, sa Taguig. And when I entered, nakita ko po yung mga magagandang bisikleta, yung mga vintage na bisikleta before. Nakahang po sila, iba-iba pong forma. Ang gandang tingnan kasi mahusay po yung interior designer. Pero the Lord spoke to my heart habang nakatingin ako sa bike. Ang ganda ng bike, ang ganda ng pagkagawa, pero the Lord impressed in my heart. Ang bisikletang yan ay successful sa kanyang pagka-display dyan. Pero ang bisikleta po ay nilikha para sakyan, para dalhin ka sa destinasyon na gusto mong mapuntahan. So pwede yung bike ay naging successful bilang dekorasyon,
pero nagiging failure bilang bihikulo na siyang original na dahilan bakit siya inilikha. All truths are parallel. If we do not find, the ultimate assignment that God had given us and the reason why He created us, you can be successful in a wrong assignment. Kaya nga mahalaga na alamin natin, mahalaga po ang umupo, makinig, at makipagniig sa banal na Espiritu upang ang gagawin natin ay talagang yung pinapagawa lang ng Diyos sa atin. Now, watch me now. The moment you discover the things that God wants you to do, and the moment you will going to do it in your life, then expect that you will lose people in your life, friends, o mga matagal mo nang kasama na ayaw na rin umusog sa buhay. Kung gagawin mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo, you need to spend more time with intimacy with God, more time with His Word, more time in prayer, more time in doing the works of God, and more time in winning souls. At ito po ang magiging dahilan para marami po ang sayo ay mangiwan. Mga kapatid, ulitin ko, pagharap natin sa Diyos, ang sisingilin lang sa atin ng Panginoon ay ang mga bagay na Kanyang ipinapagawa sa atin. Kung mayroon tayong ginagawa na hindi naman ng Diyos pinapagawa sa atin at naging successful tayo sa paggawa noon, we become successful in a wrong assignment. In short, not counted. Apostle Paul was so certain with regards to his calling. Okay? He was called and chosen and called by God to become an apostle to the Gentiles. Si Pablo, nung makilala sa Diyos, nangaral siya ng nangaral sa mga Hudyo. Bugbog po ang kanyang inabot. Persecution po ang kanyang inabot. Bakit? Because he's doing the wrong assignment. But when he shifted from the Jews to the Gentiles, yun ang kanyang original calling. Hanggang dumating si Pablo sa Philippians 3, ang sabi niya, "This one thing I do." Mga kapatid, hindi po tayo bumabata. Hindi po tayo palakas ng palakas, bagkus pahina ng pahina habang lumilipas ang panahon. Alamin po natin, ano po ba ang pinapagawa sa atin ng Panginoon? Si Kristo po, naging pagkain niya na gawin ang kalooban ng Diyos. Anong ibig sabihin? Ganun siya ka-certain, ganun siya ka-sure. Sana tayo ngayong gabi, ganun din, katulad ni Kristo. Habang tayo lumalakad sa katuwiran, sa kabanalan, naman tayo nabubuhay katulad ng Panginoong Jesus. Clear na clear din sa atin na yung pinapagawa ng Diyos siya nating ginagawa ngayon. Kung hindi po, mag-pray po tayo, mag-seek po tayo ng guidance ng God, Holy Spirit, because everything will boil down to nothing. Ano pa? To finish the work. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish the work. Ano ang tatapusin mo kung hindi mo alam ang gagawin mo? But the moment you know what to do, the moment you're certain that God called you to a specific assignment, mga kapatid, even if people will desert you. Si Kristo po, iniwan po ng kanyang mga disipulo. Okay, naiwan yung 12. Yung 12 nga, hinamon pa niya, di ba? Sa John chapter 6, verse 66 to 70, hinamon pa niya eh. O kayo, alis din. Alam niyo mga kapatid, pag ikaw po alam mo ang iyong calling, alam mo ang pinapagawa ng Diyos sa'yo, you are not dependent on anyone or any person. You are only dependent on God. Kasi ang nagbigay sa iyo ng assignment, Diyos. Hindi ka na Diyos bibigyan ng assignment na hindi ka niya tutulungan, hindi ka niya susuportahan, hindi ka niya ipoprovide. Kasi pag ang assignment galing sa Diyos, pagdating sa tao, imposible po ito. Watch me now. Pag ang assignment ay galing sa Diyos, expect imposible pagdating sa tao. Hindi niya magawa. Kaya kailangan ng tao na magkaroon ng intimacy sa Diyos, makakilos kasama ang Diyos.
Kasi the only way for you to fulfill the works of God is for God to work with you. Nagkakaunawaan po tayo. Na kung hindi natin alam yung pinapagawa ng Diyos, kung ano-anong ginagawa natin, sana pa mangyayari, we are deviating. Lumilihis po tayo doon sa bagay na dapat pinapagawa ng Diyos sa atin. At dito po tayo nagkakaroon ng malaking problema. Kaya marami hong mga nakapagod, marami hong mga nawawalan ng joy, nawawalan ng peace. Bakit? Sa halip na joy, nagiging pressure. Yung pleasure sa paglilingkod sa Diyos, napalitan ng pressure. Because we do not know the work that God wants us to do. Christ focused to live for God's cause. He was sold out to the commands of the Father. What he'd seen and heard from the Father are the only things he executed. Alam niyo po mga kapatid, ang pamumuhay po katulad ng Panginoong Hesus, paglagad sa katuwirang kabanalan, ay nagsasharpen din ng ating spiritual ears para makinig sa Diyos. Nagsasharpen din ng ating spiritual discernment para makita natin ang pinapakita sa atin ng Diyos. John 12:49-50, for I did not speak on my own, but the Father who sent me commanded me to say all I have spoken. I know that His command leads to eternal life, so whatever I say is just what the Father has told me to say. Ang galing, ano? Napansin natin ng Panginoong Hesus, ito yung pattern eh. Can I still hear the audible voice of God? Yes, of course. Why? Because God never changes, the same yesterday, today, and forever. Bakit ang hirap ng makarinig sa Diyos ngayon? Because we're too occupied with the things of this world, with our needs. Yan ho ang problema eh. Maaari ba ngayong gabi, isang tabi mo muna ang problema, pangangailangan mo, at magsimula kang makinig sa Diyos, makinig sa salita ng Diyos, makinig sa sasabihin ng Diyos. And I strongly believe God will going to speak to us, just like how He spoke to David, how He spoke to Solomon, how He spoke to Abraham. The same God who spoke to our forefathers is the same God who will going to speak to us today. Bakit? Pag ang salita na natanggap mo galing sa Diyos, accurate yan. Pag ang salita na natanggap mo galing lang sa tao, inaccurate yan. Kaya nga mahalaga na yung spiritual natin ay sharp, yung discernment ay sharp, yung spiritual ears natin ay sharp. Why? Because the moment na mayroong isang lingkod ng Diyos na mag-release ng Word of God, malalaman mo kaagad kung yung kanyang nirelease ay galing sa Diyos o galing lang sa Kanya. Bagay ho na hindi na masyadong nabibigyan ng pansin at diin. John 5:19, Jesus gave them this answer, very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he says his Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. May napapansin po ba kayo? Nakikita ni Kristo ang ginagawa ng Ama. Okay, kumbaga sa atin, literally, hindi natin nakikita, pero in the Spirit, yan ang kagandahan eh, pag nag-ooperate ka na sa spiritual, walking and living in holiness and righteousness, the Lord will begin to reveal to you what He's doing. Si Kristo, klarong-klaro. Bakit? Imagine mo, maghapon hanggang gabi, nangaral. Maghapon hanggang gabi, nagpapalay sa demonyo. Maghapon hanggang gabi, nagpapagaling na may sakit, bumubuhay pa ng patay. Akit sa bundok para doon makipagniig sa Diyos Ama. Bakit? Because alam ni Kristo bilang tao, hindi niya magagawa. Kaya nga, the Son can do nothing by Himself. He's talking about being in the flesh. Walang magagawa ang isang tao gaano makatalino, kahusay, kung ang kanyang pamamaraan sa pagtupad sa pinagawa sa kanya ng Diyos ay ang kanyang laman lamang. Kaya mahalaga ho na maunawaan natin, mabuhay tayo sa katuwirang kabanalan na ayon sa salita ng Diyos upang sa ating pakikipagniig sa Diyos, maipapakita niya sa atin yung dapat nating gawin. At pag yun ang ating ginawa, sasamahan niya tayo. At pag sinamahan tayo ng Diyos, tapos na ho ang boxing, tapos na ho ang lahat. Consider it done. Why? Because if God will work with us, then everything will be done. Nakuha niyo ho? Kaya marami pong struggle hanggang ngayon. Bakit nag-struggle? If God is for us, who can be against us? If God is on our side, if God is working with us, bakit may struggle? Why? Because we do things on our own.
There seems a way that right to a man, but at the end, distraction. So pag tayo lang ang tumingin, tayo lang ang gagawa, tayo lang ang magpaplano, pwede naman. Pero walang guarantee na maging successful. But if we listen to the voice of God, if we live in holiness and righteousness, then we will begin to see what God wants us to do. At pag yun ang ating ginagawa, tiyak na ho ang tagumpay sa bawat ministeryo, sa bawat trabaho, sa bawat negosyo, sa bawat pamilya, name it. Everything will be successful because God is with us, is working with us, and is confirming everything we say, everything we do. Okay, yung manifestation ng kanyang power, ng kanyang favor, ng kanyang presence ay nasa atin. Ang tawag ko po dyan, God factor. We need to secure that God factor. Wherever we go, yung favor ng Diyos, dahil meron kang God factor, yung favor ng Diyos magiging evident sa buhay mo. Okay? So, number 8, na gusto ko pong makita natin mga kapatid, letter H, how to defeat the flesh, access the grace of God in the life of the carrier of your grace. Access the grace of God in the life of the carrier of your grace. Sa konteksto po ng simbahan, ang carrier ng grace ay walang iba kundi ang mga pastor. Okay? Sa mga pastor naman, ang carrier ng grace ay walang iba kundi yung iyong spiritual mentor. Okay? Clear dapat sa atin yan, mga kapatid. Kasi we cannot do things on our own. We cannot do things alone. Ephesians 3:2, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang grasya na kailangan mo bilang mananampalataya, if you belong to a church, ay idiniposito ng Diyos sa buhay ng nagpapastor sa atin. Halimbawa, kayo ay aking mga miyembro. Halimbawa lang, you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. The grace that was deposited by God, that was given by God in my life, deposited by God in me, is not for me, but it's for you. So nakita nyo? So paano mo ma-access ang grace na yan? Kailangan mo ng strong and accurate connection. So your strong and accurate connection to the carrier of your grace, your pastor, and now word, carrier siya ng grace at carrier ng now word, will protect you from the spirit of deception. Mga kapatid ko kay Kristo, the deception in our times is now rampant. Kalat na ho. Marami ho na mga nagsimula ng tama, pero habang tumatagal, napapansin po natin na sila po'y lumilihis. Bakit nangyayari yun? Because they fail to access the grace of God in the life of their grace carrier. Now, I'll show you biblical example of strong and accurate connection to the carrier of their grace and now word. Tingnan nyo po, Elisha at si Elijah. Sabi ni Elijah, dito ka na lang, Elisha, kasi ako'y pinapapunta ng Diyos sa Bethel. Okay, from Gilgal to Bethel. Anong sagot ni Elisha? As long as the Lord lives and as you live, I will not leave you. Malinaw ho na strong and accurate connection ay ang sinabi ni Elisha kay Elijah, hanggat buhay ang Diyos, hindi naman po ang Diyos namamatay na. At hanggat buhay ka, hindi kita iiwan. Mga kapatid, this is the kind of connection that really honors, ito po yung ino-honor ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, yung layasan, yung alisan ho, laglagan sa church ay napakabilis na lang eh. Bakit? Ang mga tao na bigla-bigla na lang umaalis sa simbahan, ang mga tao na walang pagpapahalaga sa kanilang simbahan, maging sa koneksyon sa kanilang pastor, ito yung mga klaseng mga tao na hindi talaga maaasahan sa church at hindi maasahan ng Diyos. Ang tunay po na paraan para ma-defeat mo yung flesh, kasi isa ho sa trabaho ng pastor talaga mag-rebuke. Apat ang trabaho ng pastor, magturo, mag-rebuke, mag-correct, mag-train. Hindi ho madadali yun. Masasaktan po kayo noon. At yun ang trabaho ng pastor.
Pero ang trabaho yan ay binigay ng Diyos sa inyong pastor para ma-defeat mo yung flesh. Kasi kung wala magtuturo sa iyo, papakaisipin mo, lahat ng ginagawa mo tama. Yung pala may tama ka na. Ano pa? Rebuke. Kasi pag ikaw ay mayroong maling ginawa, ang ibig sabihin ng rebuke, this is strong disapproval. So ibig sabihin, talagang gagawin niya talaga yun para hindi ka magpapatuloy sa pagkakasala, hindi ka magpapatuloy sa isang matinding pagkakamali, upang ang Diyos ay magkaroon naman ng pagkakataon na gagamitin ka sa kanyang gawain. Ano pa? Correct. Iko-correct. Abay, talagang hindi ho madali yun. Kasi ang alam mo, tama ginagawa mo, pero tandaan mo, mayroon pang mas tama dyan. Ano pa? Iti-train. Yan ang pinakamasaklap, yung training. Kasi sa training, you will be forced to do something na hindi mo gusto para ikaw ay gawing fit sa calling na naghihintay sa iyo. And that's the work of the pastor. At anong ibibigay sa iyo ng pastor para magawa mo yan? Makapasa ka sa teaching, sa rebuking, sa correcting, saka sa training? Grace of God. Nag-end na tayo. Grace of God. Si Elisha ho ay meron pong covenant relationship kay Elijah. Okay? Kung kayo po ay nakikinig sa akin ngayon, if you want to defeat the flesh, biblical prescription po yan, kailangan po na magkaroon ka ng strong and accurate connection sa career ng grace mo in the context of the church to your pastor so that he will be able to release God's grace to you para pag nag-enter ka sa covenant relationship, masasabi mo rin sa pastor mo, hanggat buhay ang Diyos, pastor, at buhay ka, hindi po kita iiwan. Another example, Ruth to Naomi. Sabi ni Ruth, for where you go, I will go. Your people will be my people. Your God will be my God. Where you die, I will die. Mga kapatid, if you want to defeat the flesh, biblical prescription po, access the grace of God in the life of the carrier of your grace, another than your pastor. The person na dinipositohan ng Diyos ng grasya mo para ma-release ito sa iyo. So anong ibig sabihin? Si Naomi po ay isang Moabite. Si Ruth ay Moabite, si Naomi po Israelite. Because Ruth decided, nagdesisyon po siya na magkaroon ng covenant relationship kay Naomi. Iniwan niya ho ang kanyang pagiging Moabita, iniwan niya po yung kanyang mga Diyos-Diyosan, at in-embrace niya po ang Diyos ng Israel, in-embrace niya po maging ang mga Israelita. At isang araw na pangasawa po siya ni Boaz, at si Boaz nagkaanak naman, pangalan Lamech. Si Lamech naman nagkaanak ang pangalan Jesse, at si Jesse nagkaanak ang pangalan David. At mula sa lineage ni David, doon ipinanganak si Kristo, ang Mesyas at tagapagligtas ng buong mundo. Ruth, because of his strong and accurate connection sa carrier ng kanyang grace, na-access niya yung grace, at hindi lamang yon, Ruth created or made a history not just on earth but even in heaven. Tandaan nyo, hindi po siya Israelita, hindi po siya Christian, siya po'y unbeliever, but because she committed himself to be strong and accurately connected in covenant relationship with Naomi, ang sabi niya, where you die, I will die. Nawa ang maghiwalay lang sa atin bilang pastor at bilang mga miyembro sa simbahan ay ang maghiwalay lang po ay walang iba kundi kamatayan. At pag ganito po ang lalim ng ating commitment, then we can overcome the flesh. And the moment we overcome the flesh, then we are ready to enter our breakthrough and enter our God-given destiny. How's your relationship with your pastor? Are you strongly and accurately connected to him? Are you accessing the grace of God in his life? Or you are doing things on your own? If you do things on your own without the grace of God, simple lang naman sa Tagalog yan. Pag walang grasya, mayroon pong disgrasya. And I hope and pray that the grace of God in the life of your pastor ay inyo pong na-access upang habang kayo ay nabubuhay at nagpapatuloy na mamuhay sa mundong ito, patuloy niyo pong ma-enjoy ang blessing ng Panginoon. Ang inyong kapagkainan ay hindi po maubusan ng pagkain, punong-puno ito ng pagkain para makapagbahagi kayo sa iba. Ang inyong mga finances ay patuloy na i-increase ng Diyos. Sa mga naghanap ng trabaho, bigyan kayo ng Diyos ng magandang trabaho. At ito po ang magiging daan at magiging gripo ng inyong pagpapalang pinansyal.
Ganun din, saan man kayo pumaroon, samahan kayo ng Diyos. Ano man ang ginagawa ng inyong mga kamay ay patuloy na palaguin ng Diyos. At maging pagpapala po tayo, una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Patuloy na maglingkod hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Walang iwanan, walang laglagan, a covenant relationship with God and to the man of God and to our church. And this is the Word of God. Enjoy the blessings from Him. In Jesus' powerful name, this is my declaration and I decree that it will happen, it will come to pass in our lifetime. In Jesus' name, amen and amen and amen. Shalom!